So good day everyone, my name is Junmark Obreros from BSITS2E at ang video na to natatalakayan natin ay tungkol sa operating system B9 or activity 9. So next na natin agad, tungkol siya sa file services. So next na natin. So step 1, open natin yung Windows Server 2008 sa loob ng VirtualBox. At pagkatapos nun, pumunta lang kayo sa Server Manager, tapos Roles, tapos Add Roles, and then check the File Services. So dito yan sa Server Roles, makikita nyo tong File Services. So sa akin, na-install ko na siya. So ang gagawin nyo lang naman, i-check nyo to, tapos next nyo lang hanggang sa clickable na yung install. So, pag na-install nyo na yan, proceed tayo sa next, which is dito naman sa computer, sa loob ng local disk, kikreate natin lahat ng folder na to, which is yung public, vb.net, C programs, tapos yung last name, tapos yung section, which is Obreros S2A, tapos photo male and photo female. Tapos nun, pag nakakreate na kayo nun, punta naman tayo ngayon sa File Server Resource Manager. Tapos, dito sa File Screening Management, kiklik nyo lang tong parang drop-down at makikita nyo tong File Groups. Click nyo yan, tapos makikita nyo, meron ditong Create File Group. So, click nyo lang yon at ito yung magpa-pop up. So, una nating gagawin is yung public na folder. So, ilalagay nyo dyan yung public, tapos dito, yung mga files na i-include natin, itatype nyo muna dito, like for example, itatype nyo dyan .com, saka nyo i-click yung add at malalagay na siya dito sa text box na to. So, i-type nyo lang lahat ng ito ng mano-mano, tapos saka siya i-add, tapos i-click nyo yung okay. Pagkatapos nun, sunod naman natin sa VBNet, ganun pa rin, kiklik nyo yung create file group, tapos ilagay nyo yung name na or ilagay nyo yung folder name or file name na vb.net, tapos dito ilalagay nyo naman sa files to include yung .rar and .zip file, tapos saka nyo kiklik yung okay. Next naman is, para naman sa C programs, ganun pa rin, ilalagay nyo is .c at saka .cpp at click nyo okay. Next naman, dito naman yung last name underscore section. So, Obreros S2A. So, dito lahat yan nakalagay. Pero sa pinakataas nito, meron pa yung .c. So, hindi na siya nakita sa screenshot kasi, ayan o, may nakita naman dito sa parang scroll bar. So, may space siya dito. So, ibig sabihin, yung nasa pinakataas dito is yung .c. So, hanggang .rar siya. So, ayun. Marami kasi yung file extensions na yan na kasama dito sa last name underscore section. So pagkatapos nyo nang ma-add ng mga files na yan, click nyo lang yung okay. Tapos proceed tayo sa last, which is yung photo male and photo female. So ito lang yung mga included. So .gif, .jpeg, and then .png. Tapos saka nyo kiklik yung okay. After nun, punta naman tayo ulit sa Server Manager. Dito sa File Services, click nyo tong plus icon or drop bar, tapos i-click nyo tong Search or Share and Storage Management. Pag na-click nyo na yan, click nyo na to, sunod yung Provision Share. Okay? Pagka-click nyo yan, ganito muna yung lalabas. So, sa part na to, kiklik nyo yung browse, tapos hahanapin nyo yung file path ng public folder na ginawa natin kanina sa local disk. Sa local disk C. So, pag nakita nyo na yung folder na yun, which is yung public, click nyo lang yung next, tas for next lang yan hanggang sa makarating na kayo dito sa part ng SMB permissions. Ang naka-required or ang naka-require kasi sa public na folder is kailangan daw yung administrators have full control at yung all other users and groups have only read access and write access. So, yan lang. Kiklik nyo lang yan tapos saka nyo i-next ng i-next ng i-next. So, sunod nun, sa VBNet naman tayo, browse nyo lang ulit kung saan yung file path ng folder na VBNet at click nyo yung next tapos ganun ulit, admin have full control and read and write sa users and group. So, next nyo lang ulit yan ng i-next. Sunod naman, yung sa C programs. So, ganun lang ulit, browse nyo lang, tas dito, same lang din, na nakapangatlong radio button siya. So, next nyo lang ng i-next yan. Tas dito naman mag-iiba yan. So, sa Obreros S2A na folder na ibabrowse ninyo,
dito i-click nyo yung pang-apat which is yung parang custom siya. So dito kasi ang sabi, mag-add kayo dito tapos ito-type nyo yung domain users. So dapat pag na-add nyo na yon, lalabas na yan dito na domain users. I-click nyo yan tapos i-click nyo tong full control. Nakalagay kasi doon, ah, sa domain users daw, may full control yon. Total kasi sa Obreros S2A siya. So pag natapos na yon, i-click nyo yung apply and then click nyo yung okay. So next na tayo, which is si photo male and photo female naman. So ibabrowse nyo lang ulit yung file path nun. At katulad lang din siya dun sa last name over or last name underscore sa section. So, kailangan naka-ano rin siya. Pang-apat na radio button which is yung customize sa domain users, dapat naka-full control din siya. So, ayun, doon na natatapos tong OSB9 natin. Maraming salamat sa panonood. God bless and bye-bye. Next na natin.